The Mafia's First Love. Written by Almira. Kumusta ang pinapagawa ko? Tanong ng mafia boss sa kanyang mga tauhan. Nagkatinginan naman ang mga ito at nagsimulang magsalita ang isa sa kanila. Napaalis na po namin ang dapat paalisin. Nilinis na rin po namin ang dapat linisin. Ngunit may ilan po talagang kinakalaban tayo at nais atang mawala sa mundo. Paliwanag ng lalaki at tiningnan naman ito ng mafia boss. Sa tabi ng mafia boss ay nandun ang anak nitong nakamasid lang at nakikinig. Ngunit hindi pa man nakapagsalita ang mafia boss ay nagsalita ang anak nito na bihira lamang mangyari. Ano bang kailangan gawin sa mga taong matitigas ang ulo? Seryosong tanong nito sa lalaki. Yumuko ito sa kanya. Nililinis po. Sagot nito at patunog naman ng umisi si Trillian, ang pangalan ng anak ng mafia boss. Ang ganyang mga bagay ay hindi na dapat pang pinapatagal. Kung kinakailangan ay tapusin nyo na. At mas matutuwa pa ako kung pupunta kayo dito at sasabihin marami kayong nadispatcha. Seryosong sabi ulit nito na nakapagpagulat sa lahat ng naroon, lalo na ang kanyang ama. Trillian! Sigaw ng ama niya at tiningnan siya nito. Bakit ba? Ganyan naman dapat talaga ang trabaho natin mga mafia, di ba? Hindi ba tinuruan mo nga akong gumamit ng baril at kung ano-anong armas sa murang edad ko? Dahil pumapatay naman talaga tayo ng mga tao. Inosente man o hindi. Lumabas ang pilyong ngiti sa labi ng binata at tumayo upang pumunta sa lugar kung saan siya madalas tumambay, ang terrace nila. Gawin niyo mga trabaho niyo, sabi ng mafia boss at umalis naman ang mga tauhan. Agad na bumalik si Trillian sa opisina ng ama niya at tumango-tango pa. Pa, hanggang ngayon, alam kong hindi mo pa rin pinapahanap ang babaeng yun kahit na ilang beses ko nang sinabi sa iyong gusto ko siyang ipahanap. Biglang sabi ni Trillian sa ama kaya naman ito ay napatigil sa pagsusulat at tumingin sa anak. Kung ayaw mong ipahanap, pues ako mismo mag-aanap sa kanya. Hindi ko alam ang dahilan mo at ayoko na rin mag-aksepa ng oras para alamin ang dahilan na yan. Pabagsak niyang nilagay ang kamay niya sa mesa ng ama at masama ang loob na nilisan ng lugar na yon. Busy sa pag-aayos ng mga bulaklak si Amity nang tawagin siya ng kanyang ina. Ito ang rosas, ilagay mo ron. Maraming maghahanap niyan lalo pat Valentine's Day ngayon. Inilagay ni Amity ang rosas sa isang flower vase sa mismong harap ng flower shop nila. Humarap naman siya sa ina habang pinupunasan ng pawis. Alam mo ma, nagsasayang lang sila ng pera pambili ng roses. Malalanta lang din naman yan. Kung ako sa kanila, teddy bear o chocolates ang bibilhin ko. Iwinagayuway pa niya ang kamay niya habang nagsasalita. Pinitik naman ng ina niya ang noo niya. Ikaw talagang bata ka. Gumagawa ka talaga ng paraan para walang bumili dito. Naiinis na sabi ng ina niya at natawa naman siya. Alam mo ma, ang OA mo talaga. Tayong dalawa lang kaya ang tao dito. Walang makakarinig. Sabi niya at nilingon pa ang paligid. At dahil umaga pa naman ay hindi pa gaanong karami ang bumibili sa kanila. Pero kapag darating naman ng tanghali at hapon ay dinadagsa na sila. I-deliver mo na nga lang muna to sa address na to. Ibinigay ng ina niya sa kanya ang isang maliit na papel at isang bouquet ng roses na kanina ay inayos ng ina niya. Nang tingnan niya ang address ay napapikit siya. Ma, anak mo ba talaga ako? Sarkastikong tanong niya habang napapikit pa rin. Oo naman, anak kita, iniri kita, galing ka sa tiyan ko. Pero ma, ang layo nito oh. Reklamo niya habang pinapakita pa sa ina ang hawak na maliit na papel. Kaya nga i-deliver, di ba? Kasi malayo. May ngiti pang sabi ng ina na halatang inaasar siya. Umirap naman siya at lumanghap ng hangin sa loob ng flower shop. Palibhasa kasi ay mabango doon. Wala nang nagawa si Amity kundi ang sundin ang utos ng ina niya sa kanya. Ito na lang ang natitirang importanteng tao sa dalaga dahil hindi niya pa kailanman nakikita ang ama. Kaya kahit pagaano kalayo ay pupuntahan niya, magkakapera lang sila. Hindi rin naman siya nakapagtapos ng pag-aaral upang makahanap ng magandang trabaho. Gamit ang motor ay agad na nagtungo si Amity sa lugar. Isa yung private village. Ngunit dahil sa ipinakita niyang pangalan sa guard ng village, ay agad siya nitong pinapasok ng walang pag-aalinlangan. Kaso nga lang ay maglalakad siya papunta doon.
Ay kuya, kilala niyo naman po ito, no? Pwede po pakilarawan yung bahay nila? Iginala ni Amide ang paningin at iilang bahay lang naman ang nakita niya. Pero para sa kanya ay mas madali kung alam niya agad ang kanyang pupuntahan. Walang ibang mansyon dito sa loob ng village, ma'am. Kapag may nakita ka pong mansyon, yun na po ang sa kanila. Mahina pang sabi ng guard na akala mo ay maraming tao, kaya naman ay pinagtaka yun ni Amide. Sige po, salamat kuya. Kumaway pa siya at dumiretso na sa paglalakad habang pinagmamasdan ang magagandang mga bahay bagamat kulay itim halos lahat. Nagtaka pa ang dalaga dahil sa bawat bahay ay may mga kalalakihang nakapalibot at kapag tinitingnan siya ng mga ito ay para siyang kakainin ng buhay. Grabe, ang lamig naman dito sa lugar na to. Hindi ata takot si mama na makidnap ako. Bulong niya pa habang hinahawakan ng mahigpit ang hawak na bulaklak. Iniwasan niya rin na luputin yun, lalo pat alam niyang mayaman pala ang nag-order sa kanila. Nang makarating siya sa isang napakalaking bahay, ay agad siyang napanganga sa mangha. Bangamat itim din ang kulay nito ay makikita mong maganda talaga tingnan. Sa bahay na din na yun ay mas madami ang lalaking nakaitim, kaya nang lapitan niya ang isa sa mga ito, ay agad siyang naalarma. Oops! Hindi po ako magnanakaw Nakita mo tong hawak ko? Bulaklak to! In-order ng nakatira dyan, oh! Tinuro niya pa gamit ng isang kamay ang bahay na nasa harap, ngunit nanatiling nakatingin sa kanya ang lalaki. Baka ay magnanakaw ka talaga. Pagsisiguro ng lalaki kaya naman ay parang lumabas na ang apoy sa ilong ni Amide. Sabi nang hindi ako magnanakaw Kahit patanungin mo kung sino tong nakapangalan at Teren ano to? Basta, yung nag-order na to. Siya yung nag-order sa amin ng bulaklak. Masama niyang tiningnan ang lalaki na ngayon ay papasok na sa bahay na malaki. Bumalik naman ang pagkamangha sa itsura ni Amide. Wow, ganitong itsura ang dream house ko Inilibot niya pa ang paningin at nakitang marami ring mga tanim na halaman doon at may garden pa na puno ng iba't ibang klase ng halaman. Naikumpara niya tuloy ang garden ng kanyang ina sa hardin na makikita niya rito. Ayos lang, maganda rin naman ang kay mama. Iba-iba rin ang bulaklak na nandun. Kasi binibenta niya naman sa flower shop. Pero organized din kasi ang garden dito. Sorry mama, pero mas maganda ang garden dito. Umakto pa siyang kausap ang ina sa harapan at iniisip niya na ang asar na mukha ng ina. Agad na nabalik sa wisyo si Amide nang may lalaki ulit sa harapan niya. Ngunit hindi na ito yung kanina. Bagaman nakaitim ito, ngunit itim na plain black shirt lang naman. Sasabihin mo rin bang akong magnanakaw? Sabing i-deliver ko lang to Itinaas niya ang hawak na buke ng bulaklak. Napansin naman niya ang seryosong mukha ng lalaki. Kaya naman ay dahan-dahan niyang ibinaba ang bulaklak. Kailan pa ba lalabas ang umorder nito? Baka naman mamaya, scam to Napatingin si Amide sa kamay ng lalaki nang bigla itong inilahad sa harapan niya. Nagtataka naman niya itong tiningnan. Ano? Hihingan mo ko ng pera? Nagbebenta nga kami ng bulaklak kasi kailangan namin ng pera Tapos ikaw hihingi lang? Sarkastikong natawa ang lalaki sa sinabi ng dalaga kaya naman ay nagtaka siya. Akin na. Nakalahad pa rin ang kamay nito kaya tiningnan niya pa ito ng matagal at natawa. Hindi nga kasi ako nagbibiro. Wala akong dalang pera ngayon. Nawala na ang tilyong ngiti sa labi ng binata at napalitan yun ng naiinis na reaksyon na ipinagtaka naman ng dalaga. Pwede bang ibigay mo na lang sa akin yung bulaklak bago ko pa durugin sa harapan mo? Seryosong ani nito at ngumuso naman si Amide. Nilahad din ang isa pa niyang kamay. Yung bayad din. Hindi to libre, aba. Nagkatinginan sila ng lalaki na animo ay naghihintay sa kung sinong unang bibigay. Masamang tiningnan ni Amide ang lalaking seryoso lang na nakatingin sa kanya. Ano ba yan? Oh, heto na. Kainis. Nilalamok na ako't lahat-lahat ayaw pa talaga magpatalo. Kahit gusto niyang ibagsak ang bulaklak sa harapan ng lalaki ay dahan-dahan niyang ibinigay sa lalaki ang bulaklak na in-order nito. Ibinigay rin ng lalaki ang pera sa kanya na ikinanganga niya. Ano to? Malakas na tanong niya sa lalaking naglalakad na patungo sa mansyon. Hindi na nagawang magsigaw pa ni Amide at dali-daling ibinulsa ang pera at umuwi. Sa kabilang banda
ay nakamasid si Trillian mula sa terrace sa nagmamadaling maglakad na si Amity. Nakita niya pang halos matumba pa ang dalaga habang naglalakad at sumisilip pa sa bulsa. Bakit mo naman siya binigyan ng ganong kalaking halaga? Tanong ng ina ni Trillian na siyang nag-order sa bulaklak. Inamoy pa nito ang hawak at tumingin sa anak. Bakit naman hindi? Tanong ni Trillian na nasa labas pa rin ang tingin. Hindi na nag-aksaya pang tingnan ng ina. Hindi kita kilalang ganyan, anak. Hindi ka naawa sa isang tao. Wala kang kinaaawaan kaya nagtataka ako sa inaasta mo. Ngunit sana ipagpatuloy mo rin. Hindi na sumagot si Trillian at agad na umalis sa lugar na yun. Napagdesisyonan niyang pumunta sa kanyang kaibigan o kakilala kung ituring niya upang humingi ng pabor. Huminto siya sa isang abandonadong building kung saan walang katao-tao. Alam niya kasing doon nakatira ang lalaking hinahanap niya. Oh, napadalaw ka? Gulat na tanong ng lalaking pinuntahan niya. Agad niya namang itinapon sa mesa ang papel na nakuha niya mula sa bulaklak kanina. Yun ang pangalan ng flower shop kung saan in-order ng ina niya ang bulaklak. Aanin ko naman to. Nahihiya ka bang bumili at akong pabibilin mo? Natatawang sabi ng lalaki kay Trillian, ngunit seryoso lang ang binata. Kunin mo ang impormasyon ng babaeng taga-deliver sa flower shop na yan. Lahat ng impormasyon ang gusto ko, Darken. Lalakihan ko ang sweldo mo. Prangkang sabi ni Trillian at napanganga naman ang lalaking nagngangalang Drunken. Nananahimik ako rito tapos pupuntahan mo ko para dyan. Nagbabagong buhay. Hindi na nagawang tapusin ni Darken ang sasabihin ng putulin niyo ni Trillian. Name your price, ikaw bahala. Basta, kunin mo lahat ng impormasyon niya. Tumayo na ang binata at nagsimula ng umalis sa lugar na yun. At naiwan naman doon ang kaibigan niyang nakanganga pa rin. Habang nagdadrive pa uwi si Trillian ay hindi niya maiwasang hindi isipin ang mukha ng dalaga kanina. Kung gaano ito kaingay ay wala pa ring pinagbago sa babaeng kilala niya noong bata pa siya na matagal niya na rin hinahanap. Habang nasa biyahe ay tumunog ang cellphone niya at nakita ang pangalan ni Darken. Kaya naman at agad niyang sinagot yun. Pare, chicks pala to eh. Nagsalubong ang kilay ng binata sa narinig niyang sabi ng lalaki. Ni hindi pa nga siya nakakauwi ay sinimulan na nito ang trabaho. Ano na? Tanong niya habang nasa daan pa rin ang paningin. Iniliko niya ang sasakyan nang mapansing may sumusunod sa kanya. Hindi naman siya nagtatrabaho sa flower shop. Nanay niya ang may-ari at tumutulong lang siya sa nanay niya magpatakbo ng business nila. Nag-iisang anak lang siya at ulila na sa ama. Yan pa yung nalalaman ko. Napatingin sa side mirror si Trillian at napangisi nang makita ang andun pa rin ang sumusunod sa kanya. Sigurado siyang isa yon sa mga tauhan ng kalaban nilang mafia. Kunan mo ng litrato yung nanay niya. Mas binilisan niya ang takbo ng sasakyan niya at siniguradong walang ibang sasakyan ang nasa harap niya. Ayun, tapos na. Nasend ko na rin. Sumisipol-sipol pa ito habang naghihintay ng sagot. Sige, tawagan mo na lang ako ulit. Nakikipaglaro pa ako eh. Tumawa ang lalaki sa kabilang linya at sa salitang laro ay alam nito ang tinutukoy na tinuturing nitong kaibigan. Anong tawag naman sa larong yan? Tanong nito, kasabay ng pagliko na naman ni Trillian sa isa pang daan. Habol-habulan at sila ang taya. Kapag hindi nila ako nahabol, sila ang mamamatay. Pinatay na ni Trillian ng tawag at nag-focus sa pagdadrive. Ilang liko pa ang ginawa niya ngunit nakasunod pa rin ang mga humahabol sa kanya. Kaya naman ay inihinto niya ang sasakyan. Huminto rin sa hindi kalayuan ng mga ito. Sinusundan lang nila ako. Wala silang balak patayin ako. Napailing na lang si Trillian at lumabas ng kotse. Lumabas rin ang kung sinong nasa loob na itim na van at iniluwa noon ang 4 na tao. Anong kailangan nyo? Tanong ng binata habang nakangisi pa sa kanila. Ang mga ito naman ay may tinatagong mga armas sa likod nila, kaya naman naging alerto si Trillian. Ang teritoryo na dapat sa amin ay inaangkin ng gago mong tatay. Naiinis kami. Si Bossing din ay inis na inis. Nauna kami tapos aagawan kami. Tarantado pala yung tatay mo eh. Nanggigigil na sabi nito at ngumiti naman si Trillian. Tumawa pa siya ng malakas na mas ikinainis ng 4 na lalaking nasa harapan niya. Walang mafia na hindi gago. Tarantado, demonyo.
kaya hindi na ipinagtataka yan. Umatake ang isang lalaki sa kanya at agad niya naman itong inilagan. Isang baseball bat ang dala nito na ipinagtaka niya. Hindi baril? Siguro balak niyo lang akong gawing pain. Hinawakan ni Trillian ang kamay ng lalaki at inikot ito sa likod, kaya naman ay namimilipit ito sa sakit. Nabitawan pa ang bat na hawak, at dahil nakaramdam na ng sakit ay naupo na lang ito sa sahig. Kamay yung binali ko, kaya kung aatake kayo, pwedeng paa, likod o leeg nyo ang babaliin ko. Agad nilang inilalaya ng isang kasama nila at pupunta na sana sila sa sasakyan nang biglang magsalita pa ang binata. Pakisabi sa boss nyo, siya ang humarap sa akin o sa tatay ko. Magpapadala na nga lang ng mga tauhan, may hina pa. Nakanising sabi niya at bumalik na rin sa sasakyan niya. Naunahan niya pa ang apat kaya bumusina siya dito. Hindi pa rin nawala sa isip ng binata ang mukha ni Amity nang makaharap niya ito. At hanggang sa makarating siya sa kanila, ito pa rin ang iniisip niya. Mama, para ba ako magnanakaw? Hindi ko nga alam bakit ganyan kalaki ang ibinigay ng lalaking kumuha ng bulaklak eh. Ngumuso si Amity dahil pinagdududahan pa rin siya ng kanyang ina hanggang ngayon. Abay, bakit naman kasi nila tayo babayaran ng ganito kalaking halaga? Abay, nilagay ko naman sa text ko ang presyo. Sabi pa ng ina niya habang inuusisa ang pera. Natigil lang sila nang tumunog ang bell na pinuntahan sa flower shop, hudyat na may taong pumasok. Welcome sa flower shop namin. May maitutulong ba ako? Tanong ni Amity sa lalaking nakaitim na kakapasok lang. Hindi niya mapansin ang itsura nito dahil may mask itong suot. Magtitingin-tingin lang ako, miss. Baka may pwede akong bilhin dito para sa girlfriend ko. Napansin pa ni Amity ang pagngiti ng binata dahil sumingkit ang mata nito. Kaya naman ay bumalik na lang din siya sa pwesto kung saan nakaupo ang ina. Pero ma, alam mo ba kanina, ang weird ng lugar nila. Panimula na naman ni Amity sa kanyang ina na ngayon ay nagtatakang nakatingin sa kanya. Kasi, di ba ang layo nun? Tapos nung nakapasok na ako sa village, ang tahimik. Tapos maraming mga lalaking nakaitim. Parang pinapalibutan nila ang bawat bahay dun. Nakakatakot silang tingnan. Iwinasiwas niya pa ang kamay niya habang nagkakwento at ang ina naman niya ay nakikinig lang. Talaga? Buti naman at hindi ka ginalaw, ano? Tanong ng ina niyang binibilang na ngayon ang libu-libong pera na nasa harapan. Hindi nga ako ginalaw, pero iniinis naman ako. Sinabihan ba naman akong magnanakaw? Inis niyang sabi sa nakapagtawa naman sa kanyang ina. Mas napanguso naman siya dahil dun. Tawang-tawa. Sabihin mo nga sa akin, ma. Para ba talaga ako magnanakaw? Tanong ni Amity sa ina. Inilagay niya ang mga parehong kamay sa kanyang pisngi. Baka nga magnanakaw ka sa paningin nila. Natatawang ani ng ina niya. Nasasagot pa sana siya nang biglang may nabasag na gamit at nang tingnan nila kung ano ito ay agad silang napatayo. Ay, Diyos mio, ayos ka lang ba, iho? Tanong ng ina niya sa lalaki kanina. Ang lalaki naman ay inayos ang nakakalat na vase. Ayos lang ho, nakabasag ba ako ng gamit? Nahihiyang sabi ng lalaki at pinasadahan pa ng tingin si Amity na nasa gilid ng kanyang ina. Ay naku, kami na magwawalis niyan mamaya. Baka ay masugatan ka pa. Hindi ka naman nasugatan, ano? Umiling ang lalaki at tumayo. Yumukod siya ng kaunti. Babayaran ko na lang po kayo sa mga nabasag ko. Sabi ng lalaki. Kaya naman agad na umiling ang ginang. Naku, wag na iho. Ngumiti ang lalaki sa ginang at yumuko ulit. Pasensya na po talaga, aling. Tumingin ang lalaki sa ina ni Amity at naghihintay ng sagot. Kaya naman ay napangiti ang ginang sa lalaki. Nako, ayos lang talaga, iho. Tawagin mo na lang kong aling Ami. Yan talaga ang tinatawag sa akin ng lahat na kakilala ko. Parang na-amaze pa ang lalaki sa ginang at si Amity naman ay kanina pa nakatingin sa lalaki at inuusisa ito. Ami? Bakit po Ami? Tanong ng lalaki. Ami, kasi Amanda ang pangalan ko, iho. Palayaw ko kasi ang Ami at para madali. Ami na lang. Malapad nang umiti ang ginang at nang tingnan ng lalaki si Amity ay gulat na napaayos ng tayo ang dalaga. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ng lalaki.
Matagal pa bago sumagot si Amide. Bakit? Kay mama ka lang naman nakagawa ng mali ah. Kaya bakit kailangan kong sabihin sa'yo ang pangalan ko? Malakas na kinurot ng ina niya ang tagiliran niya kaya naman napadaing siya. Mama naman! Hindi siya nito pinansin at binaling lamang ang tingin sa lalaki. Pagpasensyahan mo na ang anak ko, iho ah. May saltik kasi yan palagi kaya yan ganyan. Ngumuso si Amide habang hinihimas-himas pa ang parte kung saan siya kinurot ng ina. Aayos lang po. Mauna na po ko. Sabi ng lalaki at tatalikuran na sana sila nang magsalita ang dalaga. Wala ka bang natipuhan na bulaklak? Tanong niya. Ang ina naman niya ay bumalik na sa loob. Wala miss. Baka babalik na lang ako sa susunod. Sabi nito at tuluyan nang lumabas sa flower shop. Nagtaka pa ang dalaga dahil sa suot nitong kulay itim mula ulo hanggang paa. Dahil may cap din itong suot at may itim na shades pan nakalagay sa cap. Hindi niya na lang din ito pinansin at pumasok na lang din ulit sa loob upang kulitin ng ina. Hindi naman alintana ni Darken ang maliit na sugat sa kamay niya at walang kahirap-hirap na umakyat sa puno. Tinawagan niya ulit ang numero ni Trillian at agad naman itong sumagot. Nakita mo na ba ang litrato na pinasa ko sa'yo? Tanong niya sa kaibigan. Oo, hindi maklaro ang mukha pero pamilyar. Sagot ni Trillian at tumango naman si Darken habang minamasdan ng isang babaeng nasa isang bahay at nagbabasa ng kung ano. Bakit mo nga pala kinukuha ang impormasyon niya? Baka mamaya isa sila sa mga patutumbayin mo ah. Huwag mo lang talaga akong uutusan pare. Natatawang sabi niya at narinig niya naman ang malakas na buntong hininga sa kabila. Bakit gusto mong malaman? Tanong ni Trillian. Napangisi naman si Darken at nasa malayo na ang tingin. Curious lang. O baka naman gusto mo yung babae. Natatawa na talagang sabi niya pero natahimik din siya kalaunan. Pwede rin. Mahinang sagot nito, kaya naman ay muntik pa siyang mahulog sa puno. Inang yan, ikaw? Magkakagusto sa babae? Tigas nga ng puso mo eh. Nadamay rin pati mo ka. Biro niya sa kaibigan. Ako rin may tanong. Sabi ni Trillian sa kabilang linya at naging interesado naman si Darken. Ano pare? Masayang tanong niya. Gusto mo bang mamatay? Nalaglag ang balikat ni Darken sa tanong ni Trillian, kaya naman ay hinarap niya pa ang cellphone niya. Pare naman. Reklamo niyang iwinasiwas pa ang sariling paa habang nakaupo. Pumapatay ako ng taong maraming tanong. Impormasyon lang gusto ko makuha at hindi tanong galing sa'yo. Kaya gawin mo lang trabaho mo. Naramdaman ni Darken na ibababa na ni Trillian ng cellphone, kaya naman ay mabilis niya itong pinigilan. Sandali lang, may dadagdag pa ako. Hindi niya narinig ang sagot ni Trillian ngunit alam niyang naghihintay ito. Alam ko ng pangalan ng nanay niya. Sabi ng lalaki at pinagbasda ng flower shop kung saan lumabas si Amide. Tulak-tulak ang karito na naglalaban ng mga flower vase. Ano? Tanong ni Trillian sa kabila at sumagot naman ang lalaki. Ami. Sabi niya Ami na lang daw ang itatawag sa kanya. Sabi ni Darken at narinig niya naman ang tunog ng ngisi ni Trillian. Halatang palayaw lang yan, Dark. Hindi yan pangalan. Naramdaman ulit ni Darken na ibababa na ng binata sa kabilang linya, kaya nagsalita ulit siya. Alam ko rin ang tunay na pangalan ng nanay niya. Sabi ng lalaki. Pwede bang diretsuhin mo na lang? Halatang inis na sambit ni Trillian kaya natawa ng mahina si Darken. Oo na pare, Amanda ang pangalan ng nanay niya. Wala siyang narinig na kahit na anong ingay sa kabila kaya naman ay nagtaka siya habang minamasdan ng dalaga na palingon-lingon sa paligid. Kumilid naman siya at sumamba sa malaking sanga ng kahoy para hindi siya makita. Siya? Nakuha mong pangalan niya? Mahinang tanong ni Trillian kaya naman ay napapitik sa era si Darken. Yun nga eh, sobrang sungit ng babae sa akin. Gago, sinungitan ako. Nabasag ko pa yung vase nila kakaatras ko. Nagmumukha na akong chismoso doon, pero wala talaga. Pangalan lang ng nanay niya ang nakuha ko. Sabi ng lalaki at sinilip ang flower shop ngunit wala na ang dalaga doon. Kinausap mo siya? Tanong ni Trillian sa kabilang linya. Oo. Sagot naman ng lalaki habang pinupunit ang balat ng sanga ng kahoy. Sa susunod, tawagan mo ako kapag nakuha mo ang pangalan niya.
Agad na binaba nito ang linya kaya wala nang nagawa pa si Darken kundi ang bumaba sa puno at umuwi na lang dahil maggagabi na rin. Malakas na buntong hininga naman ang pinakawalan ni Trillian habang tinitingnan pa rin hanggang ngayon ang hindi klarong litrato ng nanay ni Amide. Kahit kailan, hindi talaga marunong kumuha ng litrato. Patukoy niya pa sa kaibigan habang umiiling. Inilagay niya na lang din sa mesa ang cellphone at umayos ng upo sa sofa. Dumating ang ina niya at napansin na nababagot na ang kanyang reaksyon, kaya naman ay kinausap siya nito. Anong problema? Tanong nito habang umiinom ng tubig. May mga sumusunod sa akin kanina ma, at lahat sila ay galit kay Papa. Hindi ko sila masisisi pero... Napatingin na lang siya sa kisame. Anong iniisip mo? May kuryosidad na tanong ng kanyang ina. Iniisip ko kung... Bakit hindi na lang bilhin ng teritoryo kaysa ang agawin ito? Nagtatakang tanong ni Trillian. Nilapitan naman siya ng ina at umupo sa tabi niya. Trill, alam mo naman kung gaano karumi ang trabaho ng mga mafia, hindi ba? Sarkastikong tumawa si Trillian at tumangutango. Imbis na bayaran ay kayang makipagpatayan ng maangkin lang ang isang lugar. Kayang lumigpit ng buhay ng tao para lang maangkin ang gustong maangkin. Hindi na nakapagtataka yun. Nanatiling tahimik si Trillian habang pilit na iniintindi ang sinabi ng ina. Maaga ka naming minulat ng papa mo dahil gusto naming maintindihan mo agad ang takbo ng negosyo at ang pagiging mafia. Dahil sa uli, ikaw ang magbamana sa lahat ng mga ginagawa namin. Kaya sana, anak, sana naman ay intindihin mo kami ng papa mo. Pagkatapos nito sa sasabihin at iniwan ulit siya roon, sinalihan naman siya ni Trillian ang baso niya ng wine at nilagok yun pagkatapos ay natawa na lamang. Alam niya kung gaano karumi ang ginagawa nila, ngunit may parte pa rin sa kanyang gustong tumakas at mamuhay ng normal na malabong mangyari. Umiling na lang si Trillian at nagpatuloy sa pag-inom. Ang sabi niya pa sa amin, iparating daw po namin sa inyo na sa susunod, ikaw na raw ang haharap sa kanila at hindi kami. Napatingin ang isang matandang lalaki sa isa sa kanyang mga tauhan nang dahil sa sinabi nito. Napansin niya pa ang isa niyang tauhan na namimilipit sa sakit ng kamay. Ang anak din po ng gago ang may gawa niyan, boss. Sabi na pa ng isang tauhan at inalis naman ng matanda ang salamin niya at ibinalik ang tingin sa diaryong binabasa na headline pa ang mga mafia. Ilan kayo sumugod kanina? Tanong ng matandang lalaki nang hindi tumitingin sa mga tauhan. Kaming 4 po, boss. May takot na sagot ng tauhan na tinangat naman ng matanda ang tingin. At mag-isa lang ang bitatilyong yun, tama? Pagsisiguro ng matanda at tumango naman ang 4. Agad na kinuha ng matanda ang baril na nasa gilid lang ng mesa at ipinutok yun sa lalaking may bali ang kamay. Natumba naman yun at humandusay sa sahig. 4 laban sa 1? Mga walang kwenta. Inilagay niya uli sa mesa ang baril at tumingin sa 3 tauhan na parang nakakita ng multo. Sa susunod, patayin niyo na agad ang anak ng gagong Helio na yon, nang hindi kayo matulad sa isang yan. Turo niya sa lalaking nakahandusay. Iligpit niyo yan at huwag kayong magpapakita sa akin. Pakita niyo lang sa akin ang mukha niyo kapag ipapakita niyo rin ang bangkay ng anak ng tarantadong yun. Maautoridad na sambit ng matanda at sinunod naman siya ng mga tauhan. Hindi niya makontrol ang galit sa nag-iisang kalaban niya sa mafia. Hindi lang dahil sa pag-agaw nito ng teritoryo niya kundi sa personal na rason din. Hanggang sa oras na yon ay hindi niya pa rin malimutan kung paano nawala na lamang na parang bula ang mga taong importante sa kanya. Ano, ma? Doon naman? Malakas na sabi ni Amide nang marinig ang sabi ng ina. Nagpapadelivery. Maaayawan ko ba naman ang customer? Sabi ng ina niya na nagpapaawa na naman. Inis na lamang na umiling si Amide. Ayoko na, ma. Ayoko mag-deliver doon. Ang layo kaya. Reklamo niya pa at ni Cruz pa ang braso. Kahit kailan talaga ay reklamador ka, Amide. Inis na ring sabi ng ina niya kaya naman ay pinakalma niya ang sarili habang umiinom ng tubig. May naalala pa siya kaya tumingin naman siya sa kanyang ina. Pero may garden naman sila dun, ma. Bakit pa sila mag-o-order? Pwede naman silang pumitas dun, ah. Sabi ng dalaga. Tumingin naman sa kanya ang ina. Talaga? Oo, ma. Mas maganda pa nga ang garden nila kaysa sa garden mo eh. Hahampasin na sana siya ng ina niya
ng pamaypay na hawak nito ngunit nakailag agad siya. Ikaw talagang babae ka. Walang araw na hindi mo ko iniinis. Sabi nito nahahampasin pa ulit siya ng pamaypay. Totoo naman kasi ma. Iba-iba rin yung bulaklak nila doon. Halos bulaklak na rin na nakikita ko sa bakuran natin. Kaya bakit pa sila nag-o-order? Kung tutuusin, sila dapat ang magbebenta. Nagtatakang sabi ni Amity at kumagat sa tinapay na nasa mesa lang. Ilang araw na din ang nagdaan simula nung nagpa-deliver ang Terrain A na nakatira sa bahay na yon. Kaya naman ay nagtataka pa rin si Amity. Baka naman ayaw niya lang pumitas ng mga bulaklak nila o baka ay nagustuhan niyang pag-aayos ko ng bouquet kaya siya o-order ulit. Sabi ng mama niya, pero hindi na yon pinansin pa ni Amity at tinuon sa ibang bagay ang atensyon. Naku, curious pa rin ako sa lalaking nakabasag ng vase mo ma. Araw-araw ba naman nun binibigyan ng bulaklak ang nobya niya? Araw-araw din bumibili sa atin eh. Naku, curious ngang tanong ng dalaga sa ina habang ninunguya ang kinakaing tinapay. Hayaan mo na, kapag mahal mo ang isang tao, hindi ka magsasawang bigyan siya ng kahit ano araw-araw. Baka mahilig sa rosas ang nobya niya kaya ay binibigyan niya araw-araw. Ang sweet kapag ganun, hindi ba? Parang nai-imagine pa ng ina niya habang nagpapaliwanag. Kaya naman naiinismiran ito ni Amity. Siguro iniisip mo na naman kung paano ka niligawan ni Papa, no? Sabi ni Amity sa ina at gulat naman itong napatingin sa kanya. Bakit ka ganyan makatingin, ma? Sus, halata namang si Papa ang iniisip mo habang sinasabi yun. Sabi niya at uminom ulit ng tubig. Paano mo nasabi? Mahinang tanong ng ina niya na ipinagtaka niya. Hindi ba ayan naman ang sinasabi mo sa akin, ma? Na kahit hindi ko kilala ang papa ko, mabait at mapagbigay siyang tao. Kaya bakit nakakagulat ka pa rin? Ngumuso ang dalaga sa ina niya at hinintay ang reaksyon nito. Hindi na sumagot pa ang kanyang ina at sa pag-aayos ng bulaklak na lang itinuon ang pansin. Kaya naman ay nagtaka si Amity. Dahil noon naman ay nagkukwento ito tungkol sa kanyang ama. Ngunit ngayon ay halatang iwas na iwas ito. Sige na nga, i-deliver ko na. Nakangusong sabi ni Amity at nag-ayos na ng sarili. Kanino mo naman ibibigay ang bulaklak? Hindi ko kailangan ng bulaklak ngayon, Trillian. Napalingon si Trillian sa kanyang ina nang magsalita ito. Inutusan niya itong mag-order ulit ng bulaklak kaya ito nagtataka. Ako magbabayad, ma. Sagot niya, ngunit hindi pa rin siya tinantanan ng ina. Napakalayo ng sagot mo, iho. Sarkastiko nitong sabi, ngunit hindi na ito pinansin ni Trillian na itinuon ang atensyon sa binabasang impormasyon ng mga tauhan ng kalaban nila. Nakita niya pang inilagay ang X sa isang tauhan doon na ibig sabihin ay patay na. Ang isa dyan ay patay na sa hindi malamang dahilan. May kinalaman ka ba doon? Tanong ng ina niya kaya naman ay pinag-aralan niya ang litrato ng lalaki. Siya yung binalian ko ng kamay. Nakakamatay pala yun. Natatawang sabi ni Trillian habang binabasa ang impormasyon ng lalaki. Ginawa mo? Tanong ng kanyang ina. Tiningnan niya naman ito. Alin? Ang binalian siya? Ginawa ko nga. Ngumisi siya sa ina na tiningnan lang siya. Bakit naman namatay? Tanong ng ina niyang nagtataka na ngayon at kinikilatis ang reaksyon ni Trillian. Walang reaksyon niya naman niyang tiningnan ng ina. Hindi na nakapagtatakang ganun ang sinapit ng lalaking yun. Sabi ni Trillian at inilagay sa mesa ang hawak na impormasyon. Kapag ang isang tao ay walang silbi, hindi ba't mas magandang iligpit na lang? Tanong niya sa ina na halatang humanga sa sinabi niya. Natuon naman ang atensyon nila sa kanilang tauhan na kakapasok lang. Madam, sir, may babae sa labas. Siya pa rin po yung babaeng pumunta dito nung nakaraan. Ang sabi niya ay nag-order daw kayo ulit ng bulaklak. Hindi pa man natapos ng tauhan nila ang sasabihin ay agad na tumayo at naglakad palabas si Trillian dala ang pambayad nito. Sinabihan pa ako ng lalaki na baka magnanakaw ako. Nagde-deliver lang ako, magnanakaw na. Ganda-ganda ko tapos sasabihan ako magnanakaw. Buti na lang talaga hindi ko naisipang ihampas sa kanya yung bulaklak na hawak ko. Narinig niya pa ang kwento ng dalaga sa kaharap nitong matandang tauhan nila na tawang-tawa rin sa kwento ng dalaga. Pagpasensyahan mo na, iha. Masyado lang kasing mahigpit ang mga bantay dito.
Rinig niyang sabi ng tauhan kaya naman ay binagalan niya ang lakad upang marami pang marinig. Ayos lang po. Mas malala nga yung isa pang lalaki kasi ininis ako. Ang daming ginagawa. Gusto lang naman palang kunin yung bulaklak. Di sana sinabi niya na lang sa akin na akin ang bulaklak. Pero yung kanya, nilahad lang kamay. Parang nagtitipid ng sasabihin. Nakita niya pang ngumuso ang dalaga. Napangiti naman at natawa ng bahagya si Trillian. Nakita niyang napatingin sa gawin niya ang dalaga kaya naman ay binilisan niya ulit ang paglalakad. Sir! Tarantang sabi sa kanya ng tauhang kausap ng dalaga pero itinaas niya lang ang kamay niya dahilan para umalis ang tauhan doon. Tiningnan niya ang dalaga at inilahad ang kamay niya. Ikaw na naman. Sabi ng dalaga nang hindi tinitingnan ang kamay na nakalahad sa harapan niya. Bakit mo ako binigyan ng ganong kalaking halaga? Hindi naman ganun kamahal ang presyo ng bulaklak na inihatid ko dito Sabi ng dalaga na inilayo pa sa binata ang dalang bulaklak. Ang binata naman ay ibinaba ang kamay niya. Alam mo bang napagalitan ako ni Mama? Kasi baka daw ninakaw ko yung pera. Huwag mo na akong bibigyan ulit ng ganong kalaking halaga Tiningnan ni Amity ang nakalagay sa presyo ng bulaklak at ipinakita yon sa binata. Napabuntong hininga naman ang binata at ibinigay sa dalaga ang 1,000. Akin na. Napangiti ang dalaga at ibinigay kay Trillian ang dalang bouquet. Ngunit hindi pa umaalis si Amity kaya naman ay nanatiling nakatayo lang din si Trillian doon. Alis na, sabi ng binata pero hindi pa rin umaalis ang dalaga. Anak ka ba ng may-ari ng bahay na yan? Turo niya pa sa mansyon ngunit tiningnan lang siya ng binata. Kung hindi, di isa ka rin sa mga guard nila. Halos nakaitim kayong lahat Sambit ng dalaga na tiningnan pa ang ibang nakapalibot sa mansyon. Nasaan ang terrain O baka naman asawa mo yun? Halos mabulunan si Trillian sa sinabi ng dalaga. Kaya naman ay umabanti siya pero hindi umatras ang dalaga. Bakit ba ang dami mong tanong? Naiinis nitong tanong at natatawa naman si Amity sa reaksyon nito. Hindi naman ako mamamatay kapag magtatanong ako. Curious ako Okay mo ba? Ngumisi si Trillian kaya naman ay parang na-amaze pa si Amity sa nakita. Para sa kanya ay napaka-inosente nitong tingnan. Isang tanong pa, mamamatay ka sa kinatatayuan mo. Pananakot pa ni Trillian pero pinag-cross lang ng dalaga ang braso niya at ngumiti. Kunyari natatakot ako Alam ko namang mayaman ka pero alam ko rin hindi mo kayang pumatay ng tao. Pero sige, aalis na ako. Sabi ni Amity at naiwan naman doon si Trillian na nakatingin sa likod ng dalagang patalon-talon pa habang naglalakad. Napangisi naman si Trillian at umiling. Hindi mo ako kilala at hindi mo alam ang kaya kong gawin pero hindi ko rin naman kayang gawin yun sa'yo. Bulong niya at bumalik na sa loob ng may ngiti sa labi. Nagulat lang ang binata nang pagpasok niya sa loob ay naroon ang ama niyang nakaupo at nakadikwatro habang may hawak na wine glass sa kanang kamay. Umupo ka at may pag-uusapan tayo. Maotoridad na sabi nitong pinasadahan pa ng tingin ng bulaklak na hawak ni Trillian. Inilagay naman yun ng binata sa mesa at umupo sa isang single sofa. Anong pag-uusapan? Tanong nito at nagsali ng wine sa wine glass. Tungkol sa kung paano makuha ang teritoryong gusto ko. Hinihinto si Trillian sa sinabi ng ama at tiningnan nito. Anong alam ko sa ganyan? Sarkastikong tanong ng binata sa ama at nilagok ang wine. Marami at gusto kong ikaw ang magplano kung paano makukuha ang teritoryong yun. Ngumisi ang binata sa narinig at mahina pang tumawa ng sarkastiko. Sigurado ka? Gusto mong ako ang magplano? Paninigurado niya at tumango naman ang ama niya sa may lagok sa wine. Kung ganun, sasang-ayon ka sa plano ko. Tanong ni Trillian sa ama at nagkibit-balikat naman ang ama niya. Bakit? May plano ka na ba? Wala pang 5 minuto tayo nag-uusap ay meron na? Tanong ng ama niya. Inilagay naman niya ang wala namang lamang wine glass sa mesa. Bayaran mo na lang sila para mas mapadali yan. Kaysa ang pilitin silang umalis doon. Nang sa ganun, may mabili silang bagong teritoryo at makapagsimula ng panibago. Hindi ba't mas madali ang ganun? Namangha ang ama niya ngunit tumawa ito. Pinapahiwatig na mali ang plano niya at hindi ito sang-ayon. Alam kong maraming pera ang bumabaha sa atin. Ngunit ang plano mo ay hindi maaari.
Natatawang sabi ng ama. Bakit naman pa? Dahil ang totoo, may personal kayong galit sa kabilang panig? Sarkastikong sabi ni Trillian at nagulat naman ang ama niya. Halata ka naman pa. Tama ako, di ba? Nais mong makuha lahat ng teritoryong meron sila nang hindi sila binabayaran. Namumukaan ko rin yung mga tauhan nila dahil simula pa noon, una pa lang ay sinusundan na nila ako. Sila pa rin yun, hindi ba? Nakangising sabi ng binata ngunit wala siyang nakuhang sagot mula sa ama. Umiling siya at hindi makapaniwalang tumingin dito. Napagdesisyonan niya na umalis na lang doon at magpahangin sa kung saan. Ang weird, mama. Naroon lang ba na wala akong maalala nung bata pa ako? May amnesia ba ako? Tanong ni Amity sa ina niya na nag-aayos sa mga bulaklak sa lagayan. Normal lang yan, lalo na't bata ka pa noon. Sagot ng ina. Pero ma, bakit yung mga kaibigan ko may mga naikukwento sila tungkol sa mga nangyari nung bata pa sila? Bakit ako walang maalala? Ganap nung bata pa ako. Aminin mo na ma, may amnesia ako no? Pangungulit ng dalaga sa ina pero hindi siya tiningnan nito. Hindi mo ako makikilala kung may amnesia ka nga. Sabi nito, kaya naman ay bagsak ang balikat na napaupo si Amity at ngumuso sa upuan. Sakto namang may pumasok sa shop nila at yun na naman ang lalaking nagiging suki na nila. Hay, ikaw na naman. Nakangusong sabi ni Amity sa lalaki at nagtaas baba naman ito ng kilay. Gusto ko yung amoy rosas sabi nito at nagsimulang pumili ng rosas. Di sana dinamihan mo na ng bili. Hindi yung tinggi isang piraso lang. Kawawa naman ang girlfriend mo. Mas sweet pa kung maraming bulaklak. Nabulunan ng lalaki sa kinakain nitong mansanas at masamang tumingin sa dalaga. Alam mo, palagi mo na lang binabara. At saka, break na kami. Oo, break na kami kaya wala na akong bibigyan. Gusto ko lang talaga ng rosas. Ngumiti pa ito habang sinasabi ang litanya niya. Talaga ba? Baka kasi nagsawa ng girlfriend mo sa isang rosas lang. Sabi ni Amity. Kaya naman ay umaktong na iiyak ang lalaki. Aling Ami iniinis ako ng anak nyo. Pagsusumbong nito at binilata naman siya ng dalaga. Tigilan niyo yan. Kayong dalawa lang talaga ang maingay dito tanghaling tapat. Seryosong sabi ng ina ni Amity kaya naman ay nagtaka ang dalawa at nagkatinginan pa. Naging regular customer na nila ang lalaki simula nung magkabasag ito. Ngunit hindi pa rin nila alam ang pangalan nito. Tanging lalaking nakaitim lang ang sinasabi nila ng ina niya upang pag-usapan ito. Hanggang sa mga oras din na yun, ay hindi niya pa sinabi ang pangalan niya sa lalaki. Wala ata sa mudang mama mo Baka kapag bibili ako ay malaki ang presyo. Sabi ng lalaki at ngumiti sa dalaga. Inihilig naman ni Amity ang ulo niya at tiningnan ng mukha ng lalaki na ikinailang nito. Alam ko namang may tsura ako kaya wag mo na akong titigan. Biglang natawa si Amity sa sinabi ng lalaki kaya naman ay nagtaka ito. Kapal naman ang mukha mo. Pumili ka na at ako na rin ang magpepresyo. Sabi ni Amity at lumabas ng flower shop nila para makalanghap ito ng hangin. Napatingin naman siya sa sasakyan na kakapark lang sa gilid ng daan. Wow, ang ganda naman ng sasakyan na yun. Kailan kaya ako magkakaroon ng ganyan? Tanong ni Amity sa sarili at tiningnan pa ang sasakyan. May lumabas naman na lalaking nakaitim doon. Kaya naman ay klinaro niya ito dahil sa pamilyar na tindig. Nakita niya pa itong parang may hinahanap. Kaya naman ay pinuntahan niya ito. Miss Flower Shop, wala naman nang nakalagay na pangalan sa shop nila. Saan ko ba hahanapin? Inilabas ni Trillian ng cellphone niya at tatawagan na sana si Darken nang makita niyang may babaeng nasa tabi niya na. Maliit ito kaya naman ay hindi niya agad ito napansin. Alam mo, pamilyar ka. Pwede bang tanggalin mo yung shades mo? May halong pangaasar na sabi ni Amity kay Trillian at gulat naman na tiningnan nito ng binata. Ikaw nga! Asawa ni Train A! Masayang sabi ni Amity kaya naman umiling si Trillian. Mama ko siya, hindi asawa. Sabi niya at palihim na nilingon ang isang sasakyan sa malayo. Kaya naman ay umiti siya ng kaunti. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tinatantanan ng mga ito. Hindi mo naman kasi sinagot ang tanong ko nung nag-deliver ako sa inyo Nakangusong sabi ng dalaga. San ba ang shop nyo?
Pag-iiba ng binata sa usapan at tinuro naman ng dalaga ang shop nila, kaya nagsimula ng maglakad ang binata. Hoy, teka lang naman! Bibili ka ba? Nanatiling naglakad ang binata at todo habol ang ginawa ni Amide dahil sa malalaking hakbang na ginawa nito. Kumpara sa kanya ay mas mahaba naman ang bias nito, kaya hindi niya mapantayan. Siyempre bibili ka, pero bakit hindi mo ipapadeliver? Malakas na tanong ng dalaga na hinihingal pa. Nabunggo naman siya sa likuran ng lalaki nang bigla itong huminto. Aray ko naman! Reklamo niya pa at hinimas ang noo. Anong meron? Bakit ka huminto? Tanong ng dalaga at nang tingnan niya si Trillian ay seryosong nakatingin ito sa lalaking suki nila na ngayon ay nakatayo rin sa labas ng shop nila. Bigla namang naglakad ulit si Trillian kaya naman binilisan niya ang paglalakad. Kilala mo ba yung bansot na yan? Mahinang tanong niya nang nasa harapan na sila ng mismong shop at kaharap pa si Darken. Pare, kala ko maliligaw ka kapag ikaw ang pupunta dito eh. Malaki ang ngiti ni Darken habang hawak pa ang bulaklak. Pinasadahan naman siya ng tingin ni Trillian. Bakit ganyan ang suot mo? Tanong niya sa lalaki at ngumiti naman si Darken. Pogi ba? Tanong ni Darken na umikot pa sa harapan nila. Hindi. Nawala ang ngiti ni Darken at napalitan na naaasar. Nagpalipat-lipat naman ang tingin ni Amide sa dalawa at nang pumasok si Trillian sa shop ay susunod na rin sana siya nang bigla siyang pigilan ni Darken. Bakit ka susunod dun? Hindi ka naman nun buntot. Pangaasar nito, kaya naman ay parang nag-usok ang ilong ng dalaga. Bitawan mo nga ako! Sabi ni Amide na inirapan pa si Darken. Natatawa si Darken sa reaksyon ng dalagang nakaupo na sa isang bangko habang nakanguso. Nilingon naman ni Darken ang isang itim na van at sumipol nang mapansing nakasunod ang sasakyan na yon kay Trillian. Iginala ni Trillian ang tingin sa iba't ibang klase ng bulaklak na nasa flower shop na yon. Ang paligid din ay mabango dahil sa mga bulaklak na nasa paligid. Iba-iba ang mga bulaklak na nandito at bawat bulaklak ay may kahulugan. Nakasulat na dyan ang bawat kahulugan ng bulaklak. Sabi ng ginang na nasa tabi ni Trillian at tiningnan niya pa ito. Ito ang ginang na kinuhanan ni Darken at mas nagiging pamilyar ito sa malipitan. Hindi ako bibili. Seryosong sabi ni Trillian at tatigil naman sa pagpupunas ng vase ang ginang na nakatingin na rin sa kanya. Kung ganun, anong ginagawa mo rito, iho? Tanong ng ginang na ikinangisi ni Trillian. Kinuha niya ang shades niya at tinuro ang sariling muka. Wala ka bang namumuka ang ganitong muka 15 taon na ang nakakalipas? Inihilig ng ginang ang kanyang ulo at siningkit ang mata. Nagulat ito nang naging pamilyar para sa kanya ang lalaki. Ikaw ang anak ng kakilala ko, hindi ba? Paniniguro ng ginang sa binata ngunit tiningnan lang siya nito. Ikaw yung maliit na batang palaging kalaro ni Amide, hindi ba? Nakangiting sabi nito at bumalik naman sa alaala ng binata ang panahon kung saan naalala niyang palagi siyang may kalarong babae. Si Amide, wala na siyang maalala kahit anong kabataan niya, kaya hindi kanya maalala panigurado. Sabi ng ginang sa kanya at nagtuloy sa pagpupunas ng mga vase. Nagkagat naman si Trillian ng kanyang labi at tumingin sa paligid. Amide, ngayon ay alam ko na ulit ang pangalan niya. Pero bakit wala siyang maalala? Tanong ng binata sa nakangiti pa ring ginang. Bakit nga ba? Dahil yun ay panigurado dahil sa trauma pagkatapos ng mga masalimuot na nangyari sa amin. Wala na kayo noon dahil lumipat kayo. Pero bakit ka nga ba bumalik? Nilingon na siya na ngayon ng ginang kaya naman ay napakalukip-kip siya. Paano niya nga ba ipapaliwanag kung kahit siya ay hindi alam ang dahilan kung bakit pinapahanap niya si Amide? Inaasahan kong babalik ka. Yun ang pangako mo kay Amide, hindi ba? Babalik ako. Babalikan kita at maglalaro pa tayo. Nakangiting sabi ng ginang at ginaya pa ang tono ng isang bata. Napaawang ang labi ng binata at may sasabihin pa sana nang maunahan siya ng ginang. Alam ko rin ng mama mo ang palaging umuorder dito. Kaya si Amide ang palagi kong inuutusan para makita ka. Pero ang palagi niyang kinikwento ay naiinis siya sa isang lalaki dahil inaasar siya. Natiling nakikinig lang si Trillian sa kwento ng ginang. Kung gusto mong maalala ka ni Amide, nais kong dalawin mo siya ng madalas.
Dahil ako rin ay gusto kong maalala niya ang kabataan niya, kung saan kilala niya pa ang papa niya. Bagaman may lungkot sa boses ng matanda ay nanatili pa rin ang ngiti sa labi nito. Napatingin naman sila sa pintuan nang may pumasok. "Pare," sabi ni Darken at ninitian pa ng ginang na nagpupunas pa rin ng vase. Sumenyas naman siya na papalapitin ng binata, kaya naman ay naglakad na papunta roon si Trillian. "Ano?" Tumingin pa sa labas si Trillian at tiningnan si Amity na sinisipa ang bato habang nakaupo at pinagkrus ang braso. "May sumusunod sa'yo," sabi ni Darken na nakaturo pa sa labas, kaya naman ay hinawi ni Trillian ang kamay ng lalaki. "Alam ko." Napamaang si Darken sa sagot ni Trillian at babatukan pa sana ito ng maaalalang mafia pala ang kaibigan at pwede siyang putukan ng baril kapag nagkataon. Alam mo pala eh. Gago pare. Paano kung iisipin nilang may connection kayo ng babaeng yan at yan ang gagawing pang-blackmail sa'yo? Inang yan damay pang walang alam. Sabi ni Darken na may halong pag-aalala. Lumabi pa ito at parang sumasakit na ang ulo. "Kaya nga pinababantayan ko sa'yo, di ba?" sabi ni Trillian habang inaayos pa ang sarili. "O di ba? Tarantado. Wala ka bang sinabing ganyan? Ang sabi mo, impormasyon niya ang kukunin ko. Hindi ang babantayan ko siya." Napahawak na sa ulo niya ang lalaki at naiinis na tumingin pa sa sahig. "Ayos, yan ang bagong trabaho mo," sabi ni Trillian at naasar nang umiti naman si Darken sa kanya at umiling. "Marami akong trabaho pare. Hindi lang mga utos mo ang sinusunod ko. Alam mo naman trabaho ko, di ba? Sumusunod ako ng mga utos pero hindi ko kaya ang utos mo. Pasensya na pare, kaibigan kita pero..." Hindi na natapos pa ang sasabihin ng binata at lumabas na ng shop. Hinawakan niya naman ang braso ng dalaga na kanina lang ay tahimik lang na nakaupo doon. "Bitawan mo nga ako!" Masama siyang tiningnan ng dalaga at hinaplos pa ang braso nito. "Makinig ka sa akin," maotoridad na sabi ng binata. "Bakit naman ako makikinig sa'yo? Hinila mo ako ng malakas kaya ayoko." Napangusong sabi nito kaya naman ay hinawakan ni Trillian ang balikat nito. "Pwede mong makinig ka kahit ngayon lang, Amity." Nagulat ang dalaga sa sinabi nito at napamaang pa. Napabuntong hininga ang binata at umayos ng tayo. "Ako si Trillian at tinatanong ko kung pwede bang dalawin kita dito ng araw-araw." Napaubo si Amity sa sinabi ng binata at hinampas pa ang sariling dibdib. Nang mahimasmasan na, ay makahulugan siyang tumingin sa binata. "Gusto mo ko?" Ngayon naman ay ang binata ang nabulunan at agad na tumalikod siya sa dalaga at pinunasan ng labi. Sinulyapan niya pa ang sasakyan sa malayo at tumingin ulit kay Amity. "Oo, gusto kita. Ayos na?" Nakarinig sila ng malakas na ubo at nakitang inuubo si Darken habang nakatingin sa kanila na ipinagtaka ni Amity. Ibinalik niya na lang ulit ang tingin sa binata. "Nakakapagtaka pero sige, ikaw ang bahala." Tinalikuran ng dalaga si Trillian nang may ngiti sa labi at hinawi pa nito ang nakaharang at napamaang na si Darken. Umalis na rin si Trillian sa lugar na yon, ngunit bago siya makaalis ay binantaan pa siya ng kaibigan niya na ikinangisi niya. Nadaanan niya pa rin ang van na kanina pa nakaparking sa malayo kaya napailing siya. "Susunod na nga lang ulit. Parehong sasakyan pa ang ginamit," sabi niya at mabilis na pinatakbo ang sasakyan. Nang tingnan niya ang side mirror ay hindi na nakasunod ang mga ito. "Sa isang flower shop pumunta ang lalaki, boss. May babae rin siyang kausap kanina. Yun din yung babaeng palagi naming nakikitang pumupunta sa bahay nila ng pamilya niya," sabi ng lalaki sa kabilang linya. Humigop naman ang kape niya ang matanda na nakikinig lang sa telepono. "Anong gagawin namin, boss?" Tanong ng lalaki sa kabilang linya at tiniklop naman ng matanda ang libro niya. "Patuloy nilang obserbahan ng totoy na yun. Magdala rin kayo ng iba pang tauhan upang obserbahan ng babae," sabi ng matanda at ibinaba na ang linya. Hanggang ngayon ay naaalala niya pa rin ang asawa at anak dahil ang mga ito ay mahilig din sa bulaklak. Napailing na lang ang matanda at inubos ang kanyang kape. "Ano ba kamo?" Tanong ng ina ni Amity nang sabihin niya sa ina na may pupuntahan siya kasama si Trillian. "Mama, minsan lang naman ako umalis. Payagan niyo na ako," sabi niya at nagpapaawa pa sa ina. Bumuntong hininga naman ang ina niya
at sumenyas na umalis na sila. Hindi naman kita pinigilan, basta mag-iingat kayo ha? Sabi nito at hinalikan pa ito sa pisngi. Dali-dali naman siyang lumabas ng bahay nila at sakto ring huminto ang sasakyan ni Trillian sa tapat ng bahay nila. Lumabas naman ang sasakyan si Trillian at pinasadahan ng tingin ng bahay nila. Akala ko scam yung text mo eh. Nakangusong sabi ng dalaga at ngumiti naman ng kaunti ang binata. Kahit gano'n ay mahahalata pa rin ang pagiging gwapo nito. Lalo pa at nakaayos ito ngayon kahit paitim pa rin ang kulay ng suot nito. Saan ba tayo pupunta? Tanong ng dalaga at tiningnan naman siya ng binata. Saan mo ba gustong pumunta? Ngumuso ang dalaga at pinag-cross ang braso. Binabalik mo sa akin yung tanong eh. Tawa na lang si Trillian at ginulo ang buhok ni Amide. Ginaya niya ang dalaga sa passenger seat at pinagbuksan pa ito ng pintuan. Ang bango! Sabi ni Amide nang makapasok na sa loob. Pumasok na rin si Trillian sa loob at pinaandar na ang makina ng kotse. Pwede mo ba akong turuan mag-drive? Tanong ni Amide dahil pakiramdam niya ay madali lang yun. Tiningnan naman siya ng binata at ninitian ng kaunti. Sa susunod na kapag may lisensya ka na. Kung gusto mo, bibilan pa kita ng sasakyan. Sabi ni Trillian habang nagmamaneho ito. Kaya naman ay parang batang napahalakhak si Amide. Talaga? Gagawin mo yon? Hindi makapaniwalang tanong niya dito. Oo naman, basta ba pakasalan mo ko? Napamaang si Amide sa narinig at tumahimik na lang sa loob. Habang si Trillian naman ay panay tingin sa side mirror. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tinatantanan ng mga kalaban. Nang makarating sila sa destinasyon ay namangha si Amide sa nakita. Isa yung restaurant at mga mayayaman lang nakakapasok. Makakapasok kaya ako dyan? Tanong niya sa kasama at tumango naman ito. Oo, kasama mo ako eh. Umismid naman ang dalaga at narinig na sagot mula sa binata. Ang yabang talaga. Pumasok na sila sa restaurant at nagpasalamat siyang hindi siya hinarang ng guard doon dahil nakakapit siya sa braso ni Trillian. Agad niya naman yung binitawan ng nasa loob na sila. Masarap bang pagkain dito? Tanong niya at umupo na sila. Kinuha naman niya ang menu na nasa mesa at agad na ibinalik ito sa mesa nang makitang mahalang presyo. Mas mahal pa sa mga binibenta nilang bulaklak. Tubig lang sapat na. Sabi niya dahil yun lang nakita niyang may bababang presyo. Tumawa naman si Trillian sa sinabi nito. At agad na nagtawag ng waitress. Hindi ka ba kumakain sa mga karinderya? Doon may tag 10 piso na ulam eh. Sabi niya at ipinatong sa mesa ang siko habang ang pisngi naman ay ipinatong sa palad. Ikaw, hindi ka ba kumakain sa mga ganito? Turo niya sa menu at umiling naman si Amide. Kung ganon, unang beses mo pa lang. Tanong ulit ng binata at tumango naman si Amide. Unang beses nang ako ang kasama? Swerte mo naman. Hindi makapaniwalang tumingin si Amide kay Trillian nang umiti lang din. Ang kapal mo ha. Sa susunod, ako naman ang magdadala sa'yo sa mga kainan na mura lang. Kung gusto mo, sa ihaw-ihaw pa tayo eh. Sabi ni Amide na iwinasiwas pa ang kamay. Hindi na sumagot pa si Trillian nang dumating na ang order nila. Namangha naman si Amide sa nakita at nataka. O yan, tubig. Inusog pa ni Trillian ng tubig kay Amide nang aasar. Nang makitang umuso ang dalaga ay inusog niya na rin ang ibang putahe at nagsimula na silang kumain. Nilingon ni Trillian ang 3 lalaki sa isang mesa at nakita niyang iniwasan ng mga ito ang tingin niya. Kaya naman ay ibinaling niya ulit ang paningin kay Amide. Ang sarap naman ito! Anong tawag dito? Tanong ni Amide kay Trillian. Itinuturo ang pagkain gamit ang tindor. Pasta. Tipid na sagot ng binata. Wow! Nakatikim na rin ako sa wakas ng pasta. Pero hindi ordinaryo ang isang tuwa. Nilantakan ng dalaga ang pagkain kaya naman ay pinagmasdan lang siya ni Trillian. Naalala mo pa ba yung pangyayari ng bata ka pa? Mabagal na ngayon ang pagmuya ni Amide dahil sa tanong ni Trillian. Alanganin pa siyang ngumiti at umiling. Bakit hindi? Tanong niya ulit at uminom naman ng tubig ang dalaga. Hindi ko alam eh. Ang naalala ko lang ay yung panahon na sumasama ako kay mama na maghatid ng orders.
Bakit mo naman natanong? Tanong pabalik ng dalaga at umiling na lang si Trillian. Nang matapos silang kumain ay hinatid na pabalik ni Trillian si Amide sa kanila nang walang imik. Hindi naman mawari ni Amide ang mararamdaman habang tinitingnan ng sasakyan na malayo na. Papasok na rin sana si Amide sa bahay nila nang biglang may kamay na humila sa kanya at hindi na siya nakasigaw pa. Ang nararamdaman niya na lang ay hilo at nagdilim na ang kanyang paningin. "Saan ka galing, Trillian?" Malakas na tanong ng ama ni Trillian habang hawak-hawak ang baril nito. Pinasadahan naman niya ito ng tingin at tumingin ulit sa kanyang ama. Kung saan may katahimikan pa. Hindi na maitsura ang mukha ng kanyang ama dahil sa galit ang itsura nito. Nanggigigil nitong tiningnan ng anak at binagsak ang sariling kamay sa mesa. "Kilala mo ang babaeng to?" Ipinakita ng kanyang ama ang litrato at nagsalubong naman ang kilay niya. "Oo, siya yung..." Pinutol ng kanyang ama ang sasabihin niya sana at mas nagulat pa sa narinig. "Siya ang gagawin pang blackmail natin sa lintik na amato na yun." Malakas na sigaw ng ama niya, kaya naman ay naguluhan pa siya. "Sinabi nilang nobya mo to, totoo ba? Sabihin mo." Galit na ngayon ang tono ng pananalita ng kanyang ama, kaya naman ay napatingin si Trillian sa kisame habang nag-iisip. "Inosente at walang kamalay-malay ang babaeng yan sa paligid niya, Trillian. Ni hindi nga niya alam ang tunay mong pagkatao eh. Sa sitwasyon natin ay nagawa mo pang magnobya?" Galit na sigaw nito at napahawak na lang si Trillian sa sofa na mahigpit. "Hindi ko siya girlfriend pa. Pinoprotektahan ko lang siya." Sabi niya na ikinatawa ng ama niya. "Protekta? Saan ang protekta sa ginagawa mo? Kaya ka namin hindi hinahayaang magkaroon ng kaibigan o kaya kaibigan dahil magiging delikado pati ang buhay nila. Napakatigas talaga ng ulo mo." Si Trillian naman ngayon ang natawa sa sinabi ng kanyang ama. Nailing pa siya at napatango-tango. Ngayon, nasa kamay na nila ang babaeng yan at anumang oras ay maaari nilang patayin. Ano, may magagawa ka pa ba? Naging alerto si Trillian sa narinig at napatayo na lang. Dinaklot niya ang kwelyo ng ama habang galit na tiningnan nito. "Sabihin mo sa akin kung saan ang kuta ng mga yan. Papatayin ko sila bago pa nila mapatay si Amide." Namumulang sabi niya at pabatong binitawan ng ama. Dahan-dahan na iminulat ni Amide ang kanyang mga mata at nadatna ng sarili na nasa isang kwarto. Hindi nakagapos ang kamay niya, kaya naman ipatakbo niyang tinungo ang pintuan at nabuksan naman niya iyon ng walang kahirap-hirap. Dahan-dahan siyang naglakad at narinig niya naman ang mga taong nag-uusap. "Anak? May anak pala si boss?" Rinig niyang sabi ng lalaki at tumango naman ang isa. "Oo, lalakihan nga ata ang sweldo natin eh." Bago pa nakatalikod si Amide ay may nabunggo siyang tao. Kaya naman nagulat siya nang makita ang matandang lalaki na parang sabik siyang makita. "Sino ka? Nasaan ako? Bakit ako nandito?" Magkakasunod niyang tanong habang umaatras pa. Ngumiti naman ang matanda. "Dito ka muna pansamantala. Pangakong walang gagalaw sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin ay manahimik at manatili sa isang tabi." Parang nanindig ang balahibo ni Amide sa narinig. Kaya naman napapalunok siya. Sino ka ba para sundan ako ha? Hindi kita kilala." Umaabante ang matanda kaya naman napapaatras ang dalaga. "Hindi mo ako kilala? Baka ay dahil tuluyan mo na nga akong kinalimutan." Bago pa man makasagot si Amide ay nahulog siya sa hagdan kakaatras nang hindi man lang tinulungan ng matanda. At dahil mataas ang nahulugan niya ay nararamdaman niyang malakas na nauntog ang ulo niya. Nagawa pang tumayo ni Amide habang nahihilo siya. Hindi niya na halos maklaro ang mukha ng matandang nasa itaas. Tinitigan niya ang maigiyang mukha nito at napahawak na lang sa ulo nang may maalala. "Papa, iiwan mo po ba kami ni Mama?" Tanong ng batang si Amide habang umiiyak at pinipigilan ng braso ng ama. "Amide, anak. Hindi kayo iiwan ni Papa. Babalik si Papa." Umiiyak din na sambit ng lalaki habang nakayakap sa anak niya nang biglang kumalampag ang pintuan ng bahay nila. "Anak, pwede bang pumasok ka muna sa kwarto mo? Bantayan mo ang mama mo doon." May kuryosidad sa reaksyon ng bata habang nakatingin sa likuran ng ama. "Papa, ano po yun?" Tanong ulit ng bata at pupuntahan na sana ang pintuan nang itulak siya ng ama niya
at inunahan siya doon. Tumayo ang batang si Amity at sumunod sa ama niya. Nakita niya kung paano ito makipagsuntukan sa mga lalaking pumasok sa bahay nila. Upang hindi makagawa ng ingay, ay inilagay niya sa bunganga ang kamay. Nakita niyang dumukot ng baril ang ama niya at pinutukan ng lalaking nandun. Kaya naman ay nanlaki ang mata niya at nagulat kasabay ng pagbagsak niya sa sahig. "Ikaw!" Mahinang sabi ni Amity sa matandang nasa harapan niya na ngayon na natiling nakangiti sa kanya. "Ako? Isa ako sa importanteng tao sa buhay mo." Mahinang sabi ng matanda, ngunit umatras si Amity na ikinalungkot ng matanda. "Masama kang tao, at kahit kailan, wala akong kilalang masamang tao na katulad mo." Matapang na sagot niya sa matanda na ikinangisi nito. "Sigurado ka bang wala kang kakilalang tao na katulad ko?" Tanong ng matanda kay Amity na ikinatahimik ng dalaga. Lahat ng kilala niya ay nasisigurado siyang hindi ito masasamang tao, maliban sa isa. "Hindi ka makasagot dahil hindi ka sigurado, tama?" Nakangiti nitong sabi at hinawakan ang ulo niya. Umatras naman ulit ang dalaga at tiningnan ang likuran niya upang masigurong wala ng panibagong hagdan doon. "Malaki ka na. 15 taon din kitang hindi nahawakan, anak." Nanindig ang balahibo ni Amity sa narinig at tumawa ng sarkastiko. "Hindi kita tatay." Anya, habang tinitingnan pa sa mata ang matanda. Napansin naman ng dalaga ang sakit na dumaan sa mata nito at umalis doon. Dumaan ang luha sa mga mata ng dalaga nang maisip niyang isang masamang tao ang ama niya. Napaupo na lang siya doon at umiyak ng umiyak. Naghanda naman si Trillian sa lahat ng gamit na kakailanganin niya. Mga baril, kutsilyo at kung ano-ano pa at lalabas na sana ng mansyon nila nang bigla siyang pigilan ng ama. "Nilusob ka ng mag-isa?" Tanong nito habang tinitingnan ng anak at inuusisa ang suot nito. "Nang dahil sa akin, nakuha si Amity kaya obligasyon ko rin na ibalik siya sa mama niya." Sagot niya sa ama nang hindi ito nililingon. Tumayo naman ang kanyang ama at hinawakan siya sa balikat. "Huwag ka mag-alala. Susunod ang mga tauhan natin doon." Sabi nito, ngunit hindi na yun pinansin ni Trillian dahil sa oras na yun ay determinado siyang iligtas ang dalaga. Habang nasa biyahe ay tinawagan niya ang numero ng kaibigan niya at agad siya naman nitong sinagot. "Oh, napatawag ka?" Tanong nito sa kabilang linya. Rinig niya pa ang pagluluto nito kaya naman napabuntong hininga siya. "Pwede ka bang sumunod sa akin? Ililigtas ko si Amity at kailangan ko ng tulong mo." Sabi nito na para bang labag sa loob ang humingi ng tulong. "Si Amity? Gago, sabi ko na nga ba eh." Sagot nito sa kabilang linya. "Isisend ko sa iyo yung address." Binabaan siya ni Darken kaya naman ay napamura siya at basta na lang pabagsak na inilagay ang cellphone sa katabing upuan. Nang makarating sa kuta ng kalaban ay nakita niyang maraming nakapalibot na tauhan doon. Mag-isa lang siya at marami sila. Kaya naman ay nagtago siya sa isang malaking puno at tinawagan ng ama. "Pa, kailangan ko na mga kasama. Napakarami nila at hindi ko to kaya." Pag-amin niya nang sinusulyapan pa ang mga kalalakihan. Narinig niya naman ang mahinang tawa ng kanyang ama. "O siya, susunod sila. Mag-iingat ka." Sabi nito at ibinaba ang linya. Umakyat si Trillian sa mataas na pader at tumalon ng walang kahirap-hirap. Nagtago naman agad siya nang mapansin ng lalaking nakatingin sa tinalunan niya. "Pusa lang siguro." Rinig niyang sabi nito kaya naman ay tumalikod siya. Tumakbo papunta sa isang malaking mansyon doon. Tiningnan niya pa ang paligid kung may CCTV at nagtatago sa mga poste. "Ganda ng anak ni boss, no?" Habang nagtatago, ay rinig niya pa ang usapan ng mga tauhan. "Oo nga eh. Naging nobya pa ng anak ng kalaban. Tadhana nga naman." Napalabi si Trillian sa narinig at tahimik na umatake sa dalawang lalaki. Tinarget niya ng kutsilyo ang ulo ng isa at sinakal naman ng isa. "Sinong anak ng boss niyo ang tinutukoy niyo, ha?" Tanong niya. Hindi naman siya namukaan ng lalaki dahil nakamask siya at namimilipit din ito sa sakit. "Sasabihin mo, ipuputo ko sa ulo mo ang baril na to." Paninakot niya pa. Natatakot naman siyang tingnan ng lalaki. Si Miss Amity po, sir." Pabagsak na binitawan ng binata ang lalaki at patangu-tangong napatingin sa hawak niyang baril at hindi makapaniwala sa nalaman.
Hindi niya akalaing ang babaeng gusto niya ay anak ng kalaban nilang mafia. Kung ganoon ay, agad na pinaputukan ni Trillian ang lalaki na nakatayo at akma na rin sana siyang papatayin. Napansin niya naman na naging alerto pa ang ilang kalalakihan doon. Ngunit nagsimula na ang putukan. Hudyat na nandun na ang kanilang mga tauhan. Trill! Narinig niya ang pamilyar na sigaw, ngunit itinaas niya pa rin ang baril. Nang lingunin niya ito ay si Darken lang pala. Nakatulad niya ay nakasuot ng itim na damit at marami ring armas na nakakabit. Sinabay na ako ng papa mo sa mga tauhan niya. Kung maaari ay iiwasan kong pumatay dahil hindi ko naman gawain yun. Lumingon pa ito sa paligid na sinisigurong walang kalaban na nakasunod. Ano bang ginagawa ko dito? Naiinis na sabi nito at kinamot pa ang ulo niya. Tiningnan naman siya ni Trillian at bumuntong hininga. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan kita. Pero ipagkakatiwala ko sa si Amide. Ilayo mo siya sa lugar na to. Nakikiusap na sabi ni Trillian sa kaibigan at tinapik naman siya nito sa balikat. Paano ka? Tanong ni Darken at itinaas naman ni Trillian ang kanang kamay. Hahanapin ko ang boss ng mafia dito at papatayin ko siya. Galit na sabi niya at tinalikuran ng kaibigan. Napabalikwas naman si Amide sa pagkakaupo at napatayo nang may marinig siyang putukan sa hindi kalayuan. Anong nangyayari sa labas? Rinig niyang tanong ng lalaki sa isa pang kasama. Lumusob ang mga gago. Hindi makapaniwalang sabi ng lalaki at parehong umalis ang dalawa doon. Pagkakataon niya naman na yun upang sundan kung saan nagmumula ang mga putok. Takot man ay nilakasan niya ang kanyang loob. Sa isang sulok ay sinilip niya ang mga tauhan paroon at taranta. At dahil hindi siya nakita ng mga ito, ay mabilis siyang tumakbo upang lumabas sa kwartong iyon. Hindi pa man siya nakakalayo ay may narinig siyang pamilyar na mga boses. Hindi ko akalaing ganito ang paraan ng pangangamusto niyo sa akin. Rinig niyang sabi ng kung sino na nasisigurado niyang kanyang ama. Namangha ka ba? Tanong ng isa pa na mas ikinagulat niya dahil mas pamilyar ang boses nito. Namangha ako sa iyo, Iyo. Dahil ang lakas ng loob mong lumusob dito nang hindi kasama ang iyong ama. Kung andito ang iyong ama, hindi lang ikaw ang mapapatay ko. Napatras sa gulat si Amide nang makarinig siya ng putok ng baril. Nang tingnan niya kung ano ang nangyari, ay nagulat siya nang makitang namimilipit sa sakit ang ama niya. Mauuna ka mamatay sa amin. Dahil bukod sa wala kang kwentang boss, mamamatay tao ka. Wala ka ring kwentang ama. May diin na pagsambit ng binata sa matanda. Kaya naman napahawak si Amide sa pader. Wala akong alam sa away niyo ng ama ko. Pero bakit kailangan mong iwan ang anak mo? Pinaputukan ulit ng binata ang isa pang binti ng matanda kaya napasigaw ito. Ganyan ang pakiramdam ng mga taong unti-unti mong pinapatay, sir. Sarkastikong sabi ng binata at ang dalaga naman ay walang imik na nanonood lang sa pangyayari. May sasabihin ka ba? Huling mensahe bago ka mamatay? Tanong ni Trillian sa matanda. At nakita naman ni Amide ang ama na tumingin sa kanya. Gulat pa ang reaksyon nito. Hindi siya nakita ni Trillian na nakatuon sa ama niya ang atensyon. Ngunit mas nagulat pa si Amide nang dalawang magkasunod na bala ang pinaputok ni Trillian sa ama niyang nasa kanya na ang tingin. Amide! May kung sinong humila sa kanya at itinago siya sa isang tabi. Agad naman siyang yumakap dito at halatang nagulat si Darken sa ginawa ng dalaga. Bakit? Hinampas niya pa ang dibdib ng lalaki pero tiniis lang ng lalaki ang sakit na nararamdaman. Bakit kailangan ko makita lahat ng iyon? Umiiyak na saad ng dalaga at napalunok naman si Darken. Pinipigilan din na hindi umiyak. Iuwi kita sa inyo. Yan ang utos si Trillian. Inalalaya niya pang tumayo ang dalaga at naglakad sila patungo sa isang daan ng hindi maingay. Sa biyahe ay walang imik na nakaupo lang si Amide habang nakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Hanggang sa dumating sila sa bahay nila at nadatnan pa nila ang ginang nagulat ang reaksyon. Hindi na nagawang magpaliwanag pa ni Amide sa ina at dumiretso na lamang papasok sa kwarto niya. Makalipas ang ilang linggo matapos ang trahedya ay pilit ibinalik ni Amide ang sarili niya sa normal. Inaasar niya din ang ina niya, ngunit nahahalata nito na pilit lang. Wala na bang nag-order, ma? Namimiss ko na mag-deliver. Sabi niya habang inaayos ang mga bulaklak at inilalagay yun sa vase na may tubig. Tiningnan naman siya ng ina. Wala pa naman. Madalas ay tayo na mismo ang pinupuntahan dito para sila na mismo ang mamili ng bulaklak.
Napatango si Amide at ngumiti sa ina. Agad din silang napalingon sa pintuan ng flower shop nang tumunog ang bell nito. "O Darken, iho!" Pinasadahan ng tingin ng dalaga si Darken, nakakapasok lang at nagmano sa kanyang ina. "Uy Amide, kumusta?" Nag-aalalang tanong ni Darken at tumingin naman ang dalaga dito. "Okay na sana ako kanina. Nakita ko lang pagmumukha mo kaya hindi na ulit." Umismid ang binata at kalaunan ay napangiti rin dahil sa pilyang kakasabi noon ng dalaga. "Sige, asarin mo lang ako hanggat gusto mo. Pagbibigyan kita." Inirapan lang siya ng dalaga at itinuon ulit ang tingin sa ginagawa. "May kasama nga pala ako. Gusto niyang makipag-usap sa'yo," sabi ni Darken habang sumusulyap pa sa labas. Hindi pa rin siya nilingon ng dalaga pero nagsalita ito. "Sino raw?" tanong ng dalaga. "Si Trillian." Halos nabitawan na ni Amide ang pinupunasang vase kaya sinalo ito ni Darken. Nagtataka naman si Darken nang tumingin sa dalaga. "Ayos ka lang?" tanong nito at tumango naman siya. Oo, nadulas lang ang kamay ko." Pagdadahilan niya, pinunasan niya naman ang kamay niya at lumabas upang salubungin si Trillian. "Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko huwag ka nang pumunta dito?" Masungit na tanong ng dalaga. Ngumiti naman ang binata at hahawakan pa sana ang ulo nito nang hawiin ito ng dalaga. "Ilang beses ko ring sinabi sa iyo na hindi ako pwedeng hindi pumunta dito dahil nandito ang first love ko, di ba?" Namumula ang dalaga sa sinabi ng binata, kaya naman ay umiwas siya ng tingin dito. "Ayoko nang manliligaw, lalo na sa pumapatay ng kapwa-tao." Maotoridad na sabi ng dalaga na nakatingin lang sa gilid niya. "Ilang beses ko bang uulitin sa'yo na ginawa ko yun para iligtas ka? Oo, anak ka niya, pero kaya kanyang patayin. Kung hindi ako dumating dun, baka wala ka na ngayon." Natawa si Amide sa sinabi ni Trillian at hinarap ito. "Ano? Utang na loob ko sa iyong buhay ko? Salamat ha." Naiinis na sabi ni Amide at bumalik na sa loob ng flower shop. Sa sumunod na araw ay sinuyo pa rin ni Trillian si Amide. May dala itong teddy bear at chocolate. "Aanhin ko naman ang mga yan?" tanong ni Amide na nakaturo pa sa bitbit ni Trillian. "Ikaw bahala kung anong gagawin mo dyan. Kung itatapon mo o ano. Ang importante sa akin, ang makitang tatanggapin mo ang mga yan sa mismong kamay mo." Sabi ng binata na nilahad pa rin sa harapan ng lalaki ang mga regalo niya. Napakagat naman ang dalaga sa sariling labi habang tinitingnan nito. "Akin na." Kinuha niya mismo sa kamay ng lalaki ang teddy bear at dala nito ang chocolates. Pagkatapos ay pumasok sa loob ng bahay nila nang may lihim ng ngiti sa labi. Nang sumunod pa ang mga araw ay ganun pa rin ang ginagawa ng binata. Sinusuyo pa rin ang dalaga at niligawan ngunit kaunti na lang ang tiwala ng dalaga sa kanya. Natatakot si Amide na gawin sa kanya ni Trillian ang ginawa nito sa ama niya. "Mama, ano po sa palagay niyo? Hindi po ba ako sasaktan ni Trill?" tanong ng dalaga sa ina. Tiningnan naman siya nito nang nagtataka. "Sa tingin ko, masasagot mo ang sarili mong tanong. Ikaw naman ang palagi niyang pinupunta dito araw-araw. Kaya ikaw rin ang lubos na kakilala niya. Ano nga ba sa tingin mo?" Iniisip ni Amide ang magagandang dahilan at mga bagay na ginawa ni Trill sa kanya. Ang pagsuyo nito sa kanya at ang pagbibigay ng iba't ibang regalo. Nandyan na ata si Trill. Sabi ng ina niya nang may marinig silang busina ng sasakyan. Agad namang lumabas si Amide sa bahay nila at sinalubong si Trillian. "Pwede ko bang hiramin ang oras mo?" tanong ng binata. Nagtaka pa si Amide dahil sa namumuong pawis sa noon nito. "Bakit?" tanong ng dalaga na nakatingin pa rin kay Trillian. Pinasadahan naman ng tingin ni Trillian ng suot ni Amide at hinila ang dalaga papunta sa passenger seat. Hindi na rin naman umimik pa ang dalaga. "Saan mo ako dadalhin? Doon ba sa lugar kung saan mo pinatay si Papa?" Seryosong sa daan lang nakatingin ang binata at sumagot. "Akala mo ba kaya kong gawin yun sa'yo?" tanong nito. Natigilan naman si Amide. "Hindi ka masamang tao, Amide. Ang tatay mo lang. Kaya kung anong iniisip mong gagawin ko, hindi ko gagawin yun." Iniliko ng lalaki ang sasakyan at huminto sa isang lugar. Nang makalabas ang dalaga sa sasakyan ay tanging ang nag-iisang poste lang ng ilaw ang nakita niya doon.
Walang nakaka-interes. Anong meron dito? Tanong ng dalaga at hinila naman siya ng binata papunta sa isang banda. Tinuro ng binata ang ibaba at makikita roon ang buong lugar nila, ang city lights at kung ano-ano pa. Wow! Hindi matago ni Amide ang mangha nang makita ang lugar. Unang beses pa lang siyang makakita ng ganun. Magandang tingnan, hindi ba? Payapa. Sabi ni Trillian sa dalaga na ngayon ay nakangiting pinagmamasdan ang magandang tanawin. Bakit mo ako dinala dito? Tanong ng dalaga at ibinalik ang atensyon sa dalaga. Kapag malungkot ako, dito ako palaging pumupunta. Gusto ko makakita ng payapa. Sabi ng binata na nakangiti pa rin ng bahagya. Ibig mong sabihin, malungkot ka? Tanong ng dalaga at tumango naman ito. Bakit naman? Tanong ulit nito at ninitaan naman siya ni Trillian. Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinapatawad ng first love ko. Nawala ang ngiti sa labi ni Amide sa narinig sa sabi ng binata. Kaya baka nagbabaka sakali akong kapag isasama ko siya dito, ay makakaramdam din ng payapa ang puso niya. Tinuro pa ni Trillian ang bandang puso ni Amide at ngumiti. Napapatanong din ako sa sarili ko kung mapapatawad niya ako dahil sa ginawa ko sa papa niya. Dagdag na sabi ni Trillian habang nakatingin sa lugar na nasa ibaba. Alam kong mahirap magpatawad, pero nagbabaka sakali pa rin ako. Nanatiling nakikinig si Amide kay Trillian na parang nagkukwento lang. Sabay pa nilang tiningnan ng ilaw na gumagalaw mula sa malayo. Ang sarap sa pakiramdam na tingnan ang payapang tanawin na yan kasama ang taong mahal mo. Nagulat si Amide sa sinabi ng binata at bahagya pang nanghina ang kanyang mga tuhod. Mahal mo ako? Nauutal na tanong nito at tumango naman ang binata. Bakit hindi? Payapa ang pakiramdam ko kapag kasama ka. Kaya, mahal kita. Nakangiting sabi pa ng binata sa dalaga na ngayon ay tulala lang. Nanatili ang paningin ni Trillian sa tanawin nang biglang magsalita si Amide. Mahal din kita. Hindi na pinatigil pa ni Trillian ang pananabik at agad na sinunggaban ng halik ang dalaga. Nagulat pa ito sa ginawa ni Trillian, ngunit siniil niya na rin ito ng halik. Masaya silang kapiling ang isa't isa simula ng araw na yun, nang walang iniisip kundi ang kaligayahan nila at ng kanilang pamilya. At dyan na po nagtatapos ang kwentong pinamagatang Meeting the Mafia's First Love. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!